Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ace. Taong 1950, probinsya ng Cebu. Ang buhay ay karaniwang simple at mahirap. Ngunit paano kung ang buhay na iyong kinagisnan? Hindi naman talaga dapat ito ang kapalaran. Handa ka bang alamin ang totoo? O hahayaan na lamang na mabuhay ka sa kinagisnan mong pamumuhay? Ang kwentong tampok sa araw na ito, mula sa isang binata na tawagin na lang natin sa pangalang Ace. Ang kwentong binahagi niya sa atin ay kwento ng lolo ng pinsan. Ang pinsan na yun ni Ace, malayong kamag-anak na. Kumbaga third cousin. Kaya naman hindi makapaniwala ang binata nang malaman ang kwento sa likod ng tinuturing nilang lolo ng bayan. Maaraw na mga panahong yun, kinailangan nila Ace na magpunta sa tahanan ni Lolo Manuel dahil yumao na ito. Marami ang nakilamay dahil itinuturing si Manuel na lolo ng bayan dahil sa kabutihang pinapakita nito sa kanyang kapwa. Insan, ang daming kaibigan ni Lolo, no? Bakit yung iba nasa labas lang tsaka ang sabi ni Tia, huwag daw tayo iinom sa mga iniinuman ng mga bisita? Bulong ni Ace. Kagad namang hinila ito ni Eman, pinsan ng binata, at pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Alam mo ba na si Lolo Manuel? Hindi siya ordinaryong tao. At yung mga bisita ni Lolo, hindi rin mga normal na tao kagaya natin. Tugon ni Eman. Ano bang sinasabi mong pinsan? Paanong hindi katulad natin eh? Alien ba sila? Tanong ni Ace. Aswang si Lolo Manuel, Ace. Ang ibang bisita, malamang aswang din. Kaya naman huwag kang iinom sa pinag-iinuman nila, ha? Dahil baka mahawaan ka. Tugon ni Eman. Nanlaki ang mga mata ni Ace sa sinabi ng pinsan. Hindi nito napigilang matawa. Ano ka ba naman, insan? Ang ganda ng biro mo, napatawa mo ko, ah. Wika ni Ace habang umiiling. Binatukan naman ni Eman ang pinsan at muling pinaupo si Ace. Hayaan mo, ikukwento ko sa'yo. Hindi talaga natin kaano-ano si Lolo Manuel. Dahil kalawang asawa lang ito ni Lola. Si tatay mismo ang nagsabi sa akin kaya makinig kang maigi, ha? Wika ni Eman. Nagsimula na itong magkwento at nakinig ng mabuti si Ace. Marvin, itakas mo ang aking anak. Siya na lamang ang aking pag-asa laban sa sakim kong kapatid. Ingatan mo si Manuel at balang araw. Alam kong magkakasama rin sila ng kakambal niyang si Cesar. Iligtas mo siya at ilayo dito. Pakiusap ni Nanay Binay. Makakaasa kang aalagaan ko ang anak mo, kaibigan. Palalakihin ko siya na parang tunay kong anak. Makakapagpahinga ka na. Balang araw mababawi rin ng anak mo ang para sa inyo. Tugon ni Marvin. Binuhat nito ang sanggol at tinakas sa gitna ng kaguluhan ng mga gabunan para sa kapangyarihan. Lumaki sa poder ng mga manggagamot at babaylan si Manuel. Sagana sa likas na yaman ang kanilang tahanan. Kumbaga wala na silang kailangan pa at hihilingin dahil pinagkaloob na sa kanila ng Diyos. Anak, pumunta ka na rito at mag-aagahan na tayo. Alam mo naman na dediretso tayo sa gubat para mangaso eh. Wika ni Tatay Marvin.
Opo, tay. Pero pwede po bang patakpan ng puon? Pakiramdam ko po, nasusunog ako kapag nakikita ko yan eh. Tugon ni Manuel. Kaagad namang tinakpa ni Tatay Marvin ang poon. Hinubad rin ito ang suot na medalyon at nilagay sa lagayan. O siya, kumain na tayo at marami pa tayong gagawin. Wika ni Tatay Marvin. Napatango naman si Manuel at nagsimula ng kumain. Tay, magsasanay po ba tayo ngayon pagtapos mangaso? Tuturuan mo na po ba ako ng ilang kaalaman na pwede sa akin? Tanong ni Manuel. Oo naman anak. Hindi naman pwedeng hayaan ko na lang na wala kang kakayahan dahil lang sa hindi ka pwedeng humawak ng banal na bagay. Tugon ni Tatay Marvin. Bakit po ba kasi ako nasusunog sa mga medalyon at mga may basbas na kagamitan? Hindi naman po ako aswang, di ba po? Tanong ni Manuel. Halos mabilaukan si Tatay Marvin sa tanong ng anak. Natural, anak kita eh. Dahil wala naman akong lahing aswang. Kahit ang yumao mong ina walang dugong aswang. Tugon ni Tatay Marvin. Napangiti si Manuel at nagpatuloy sa pagkain. Bakit hindi na lang ho tayo lumapit sa punong babaylan para malaman natin kung ano ba yung nangyayari sa akin at kung bakit ganito ako? Hayaan mo na anak. Espesyal ka kaya ganyan. Balang araw malalaman din natin kung bakit. Tugon ni Tatay Marvin. Napabuntong hininga na lamang si Manuel sa sinabi ng ama. Hindi lubos maisip ng bata kung bakit gano'n na lamang ang kondisyon. Buhat nang siya'y magkaisip. Ni minsan hindi niya pa nagawang makahawak ng mga banal na bagay. Dahil nasusunog siya at nangihina sa hindi malamang dahilan. Lingid sa kaalaman ni Manuel, hindi si Marvin ang tunay niyang ama. Isa siyang mataas na uri ng aswang. Isang gabunan. Ngunit ang tunay nitong pagkatao ay hindi niya pa alam. Pilit itong inilihim ni Tatay Marvin sa kagustuhan na mailayo sa anumang panganib si Manuel. Matapos kumain, kaagad nang nag-asikaso ang mag-ama at nagpunta sa gubat upang mangaso. Nakahuli naman ng malaking baboy ramo si Manuel. Inuwi ni Leon sa kanilang tahanan. Dahil sa kondisyon ni Manuel, pinagawa nito ni Tatay Marvin ng sariling bahay upang hindi mapahamak. Habang tumatagal, alam ni Marvin na hindi niya habang buhay maitatago ang sekreto sa anak. Dahil siguradong kapag tumuntong sa tamang edad si Manuel, lalabas din ang tunay nitong pagkakakilanlan bilang isang gabunan. Sa paglipas ng panahon, inihanda ni Tatay Marvin ang anak-anakan dahil nangako ito sa kaibigan na ama ni Manuel na babawiin nila ang lupang kinuha sa kanila. Sa pagdaan ng araw mas lalong napaisip si Manuel sa kalagayan. Ganun pa man, hindi ito nag-isip ng masama bagkus nagtuon ito sa pagsasanay. Tay, bakit po pala tinuturuan mo akong makipaglaban at ng mga orasyon? Hindi ko naman mahahawakan yung mga banal na sandata eh. Tanong ni Manuel. Anak, may angking kang taglay na kakayahan. Sa ngayon hindi mo pa makikita pero pagdating ng tamang panahon, malalaman mo din kung bakit ko ginagawa ito. Pagpapaliwanag ni Tatay Marvin. Naging mas matanong na si Manuel lalo na nang magbinata. Hanggang sa tumuntong sa tamang edad si Manuel. Nagpaalam ito sa ama na dadayo ng sayawan at dahil kaarawan nito,
Pinayagan naman siya ni Tatay Marvin. Ngunit ang gabing yon ang espesyal na araw para kay Manuel. Matapos na makipagsayawan, nagpasya ang binatang umuwi na. Ngunit bigla na lamang itong nahinto sa isang madilim na parte. Naramdaman niya na para bang may nakasunod sa kanya at nang akmang aatakihin na ang binata, nilabanan niya ito. Sa galit ni Manuel ay bigla na lamang itong nagpalit ng anyo. Napatay ng binata ang kalaban. Ngunit hindi makapaniwala si Manuel nang makita ang kanyang itsura. Teka, anong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang itsura ko? Tanong ni Manuel sa sarili. Nagtago ito sa kakahuyan ngunit nakita ito ng ilang mga tao at kagad hinabol. Kagad siyang umuwi ng tahanan. Nasundan ito ng mga tao ngunit mabilis na lumabas si Tatay Marvin upang harapin ang mga tao sa labasan ng bakuran. Anong atin ba? Napadaan yata kayo sa aking bakuran. Meron bang problema? Tanong ni Tatay Marvin. May nakita ka bang gabunan na nagawi dito? Nasundan kasi namin yung aswang. Parang dito banda pumasok. Tanong ni Tandang Tenyo, kapitan sa baryong ito. Kung may aswang man na nakapasok sa aking bakuran, panigurado dito pa lang sa labas bubulagta na yon. Napapalibutan ng pangontra itong aking tahanan. Baka naman nagkakamali lamang kayo ha? Tugon ni Tatay Marvin. Naniwala naman ang mga ito lalo pat kilala sa baryo si Tatay Marvin bilang isa sa pinakamagaling na albularyo. Sige Mang Marvin. Pasensya na ulit sa abala ha. Hindi na mauulit. Wika ni Mang Tenyo. Kagad na umalis ang mga ito at mabilis namang nagpunta sa tahanan ng anak si Tatay Marvin. Maaari ka nang kumalma anak. Harapin mo ko. Hindi mo kailangang matakot. Wika ni Tatay Marvin. Nanginginig na yumakap sa ama si Manuel at kumalma ito. Tatay, aswang po ko. Isa po akong gabunan. Salot po ako kaya hindi mo ko kailangang itago sa kanila. Wika ni Manuel. Kagad hinawakan ni Tatay Marvin ang anak sa braso at pinunasan ng luha. May kung anong langis na kinuha ang matanda at pinahid sa anak. Dito bumalik sa dating anyo ang binata. Matagal ko nang pinaghandaan ang araw na ito anak. Ikalma mo lamang ang sarili mo at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Wika ni Tatay Marvin. Totoo? Ano po ang ibig mong sabihin, Tay? Ano po ang mga dapat kong malaman? Tanong ni Manuel. Napabuntong hininga si Tatay Marvin at kagad nilabas ang isang kwintas na mula sa tunay na ama ng binata. Hindi ako ang tunay mong ama. Matagal na siyang namatay at hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero itinakas kita sa kaguluhan noon. Dahil yon ang kagustuhan ng iyong mga magulang. Ang kwitas na yan ang susi sa iyong pagkatao. Bawiin mo ang teritoryong pagmamay-ari ng iyong mga magulang. Pagpapaliwanag ni Tatay Marvin. Kwintas? Na pagmamay-ari ng maharlikang gabunan? Tanong ni Manuel. Oo anak, isa kang gabunan. Naging matalik na kaibigan ko ang iyong magulang ngunit maaga silang kinuha sa iyo. Itinago ko ang katotohanan upang maprotektahan ka.
At ngayong alam mo na ang totoo, ihahanda kita sa pagharap sa iyong kalaban at hanapin mo ang iyong kakambal. Tugon ni Tatay Marvin. Hindi makapaniwala si Manuel sa lahat ng nalaman. Tila napakabilis na mga pangyayari. Hindi niya malaman kung ano nga ba talaga ang nagaganap. Teka, hindi ikaw ang tunay kong ama at meron akong kakambal. Sino naman ang sinasabi mong kalaban, Tay? Hindi ko po talaga maintindihan eh. Tanong ni Manuel. Natahimik na lamang si Tatay Marvin. Mabilis na pinaliwanag sa anak-anakan ng totoo. Sa puntong yun naunawaan na ni Manuel ang lahat at malinaw na sa kanya kung ano ang mga dapat gawin. Anak, kailangan mong maging handa dahil hindi natin alam kung sino nga ba ang siyang makakalaban mo. Nalaman ko rin na ang iyong kakambal, ang tiyuhin mo ang nagpalaki sa kanya. Kaya naman hindi malabong nilaso nito ang isipan ng iyong kapatid. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Kahit hindi po ikaw ang tunay kong ama, sa puso ko ikaw pa rin ang tatay ko. Hinding-hindi po kita bibiguin. At pangako, gagawin ko ang lahat matutunan lang ang lahat ng aral na tuturo mo sa akin. Salamat anak. Dahil hindi ka nagalit sa akin. Tunay ngang napalaki kita na mabuting tao. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ang araw na yon, walang sinayang na oras ang binata at nagsanay ito sa abot ng makakaya. Palagi namang nakagabay sa kanya ang ama-amahan na labis na pinagpapasalamat ni Manuel. Isang gabi, habang namamasyal sa gubat si Manuel, dahil yon ang gawain na taguan nito sa tuwing nagpapalit siya ng anyo, bigla na lamang itong nilapitan ng isang gabunan. Anak ng pinuno, ano ang ginagawa mo rito sa gubat ng ganitong oras? Delikado at baka mapahama ka, lalo na't teritoryo ito ng mga babaylan at albularyo. Wika ng lalaki. Nagtaka naman si Manuel sa sinabi nito. Ngunit naalala ng binata ang sinabi ni Tatay Marvin sa kanya patungkol sa kakambal. Kaagad namang nagpanggap ang binata upang hindi mabuko. Ayos lang naman ako dito ah. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Hintayin mo na lang ako sa kampo natin. Pagpapanggap ni Manuel. Masusunod po. Hindi na kita aapalahin sa ginagawa mo. Mauna na ho ako sa inyo. Tugon ng lalaki. Tumango lamang si Manuel at nang makaalis ang lalaki, kaagad bumalik sa tahanan ang binata. Abot-abot na kaba ang naramdaman ni Manuel. Alam niyang nalaman na ng mga kalaban na buhay siya. Kaya naman hindi nito magawang kumalma na kaagad namang napansin ni Tatay Marvin. Kanina ko pa napapansin anak na hindi ka mapakali ha. Ano bang iniisip mo? May nangyari ano? Tanong ni Tatay Marvin. Tay, may nakakita po sa akin kanina sa gubat. Napagkamalan po kong kakambal ko. Ngayon, marahil alam na nilang buhay ako. Anong gagawin natin? Kinakabahan ako dahil maaari sumugod sila dito sa tahanan natin. Tugon ni Manuel. Kung ganun, dapat ngayon pa lang maghanda na tayo. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat. Maprotektahan ka lang anak. Gagawa ko ng paraan upang maitago mo ang tunay mong itsura nang sa ganun. Maaari kang tumakas kapag sumugod sila dito sa ating baryo. Pero tay, ayokong iwanan ka dito at mga kasamahan natin.
Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Makinig kang mabuti sa akin, anak. Sa tingin mo mananaig tayo sa kanila kung sabay-sabay tayong mamamatay? Paano mo sasabihin sa kakambal mo ang katotohanan kung pati ikaw mapapahamak? Hahayaan mo na lang bang lamunin ang kasamaan ng kapatid mo? Tanong ni Tatay Marvin. Natahimik si Manuel sa sinabi ng ama. Kaagad na gumawa ng paraan si Tatay Marvin upang maitago ang pagkatao ng anak-anakan. Makalipas ang 1 linggo kagaya ng inaasahan, sumugod ang mga kalaban sa tahanan nila Manuel. Kaagad namang nakipaglaban ang mga ito. Ngunit hindi sapat ang kanilang puwersa upang ubusin ang kalaban. Sa gitna ng labanan nasaksak si Tatay Marvin ng kaaway. Kaagad itong tinakas ni Manuel ngunit malubhana ang natamo nitong sugat. Tay, lumabang ka. Gagawa ko ng paraan para malunasan niyang sugat mo. Wika ni Manuel. Anak, ituloy mo ang ating plano. Huwag kang panghinaan ng loob. Babantayan ka namin ng iyong magulang at gagabayan ka hanggang sa tagumpay. Tugon ni Tatay Marvin. Nahirapan na ito sa paghinga at unti-unting pinikit ang mga mata. Binawian ito ng buhay. Napuno ng galit ang puso ni Manuel. Pangako, Tay, hindi kita bibiguin. Gagawin ko ang makakaya ko para maipagiganti ka lang. Wika ni Manuel. Inilibing ng binata ang ama sa likod ng tahanan upang hindi malaman ang intensyon na paghihigante. Sumama sa mga kapwa aswang ang binata at tinukoy ang kanilang kahinaan. Nagbalat kayo si Manuel bilang ibang tao at hindi naman ito nahalata ng sino man. Sinimula ng binata ang paghihigante hanggang sa nalaman nito ang katotohanan sa pagkamatay ng tunay na magulang. Pinaslang ito ng sariling tiyuhin upang kamkamin ang kanilang ari-arian at pamunuan ang kanilang lahi. Nang dahil sa nalaman, mas lalong ninais ni Manuel na magtagumpay sa plano na mapabagsak ang salbahing tiyuhin. Sa pagdaan ng araw, unti-unting pinapaslang ni Manuel ang mga kalaban. Ngunit kagad yung napansin ng kakambal nitong si Cesar. Merong taksil sa ating hanay. Nitong makailan lang. Sunod-sunod na ang pagkamatay at wala namang nakakapasok na iba dito sa ating kuta. Wika ni Cesar. Natagpuan na ba ang katawan ni Manuel? Maaaring siya ang nasa likod ng mga pagpatay sa ating mga kampon. Wika ng tiyuhing si Lucio. Wala pa pong balita, amo. Kumikilos na ang hanay natin pero may pumipigil sa kanila. Dahil nitong nakaraan lang, naubos sa mga tauhan natin. Wika ni Lando. Sa puntong iyong kagad na umalis sa kuta ng kalaban si Manuel. Alam niyang natunugan na ng mga ito na naroon siya. Pansamantalang huminto sa pagpatay si Manuel upang mapaghandaan ang pagharap sa tiyuhin at kakambal. Naghanap rin ng ebidensya ang binata upang mapatunayan sa kapatid na ang tiyuhin ang may pakana ng lahat. Isang gabi habang nagmamasid si Manuel, nakita ito ni Lando at kagad na nabihag ang binata. Sa wakas, nagkita na rin tayo, kakambal ko. Tama nga ang kutob ko na ikaw ang pumapatay sa mga kalahi natin. Wika ni Cesar.
Tumawa naman si Manuel sa sinabi ng kapatid. Tuluyan na bang nalaso ng demonyong yan ang isipan mo, kapatid? Tanong ni Manuel. Kaagad ay tinali ni Lucio si Manuel at paulit-ulit na pinarusahan. Ikaw ang tuluyang namanipula ng mga albularyo at babaylan. Kinakalaban mo kahit na mga kalahi mo kami. Wika ni Lucio. Huwag kang magmalinis, Tiyo. Alam kong sikreto mo. Tugon ni Manuel. Dinuraan pa nito ang mukha ng tiyuhin. Patuloy namang pinaparusahan si Manuel. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kaagad inawat ni Cesar ang tinuturing na ama. Ama, pakawalan mo siya at ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Wika ni Cesar. Tumawa naman ng malakas si Manuel at nang tinanggalan ito ng tali kaagad itong sinugod ni Cesar. Ganun pa man, mabilis na nakaiwas ang binata. Ama, kalukuhan. Siya ang pumatay sa tunay nating mga magulang. Sa ngayon papalampasin ko ang oras na to. Paalam sa inyo. Wika ni Manuel. Biglang nabalot na makapal na usok ang paligid. Nang mawala yon ay hindi na nila nakita pa si Manuel. Sa puntong yon napaisip naman si Cesar sa sinabi ng kapatid. Pakiramdam niya, nagsasabi ng totoo si Manuel. Ngunit hindi niya maalis sa isipan ang mga paghihinala. Matapos ang araw na yon, hindi na nakita pa ng mga kalaban si Manuel. Hanggang sa isang araw, habang abala si Cesar sa paghahanap kay Manuel, bigla na lamang siyang dinukot at nang makita niya kung sino ang salarin. Laking gulat nito dahil si Manuel yon. Dinala ni Manuel ang kakambal sa lihim nitong taguan. Manuel, bakit mo ba kinakalaban ng tatay natin? Bakit mas pinapanigan mo ang mga kalaban? Tanong ni Cesar. Inihagis ni Manuel ang isang sobre sa kapatid, kung saan sinulat ng kanilang ama ang lahat ng kasakiman ni Lucio. Alam kong hindi pa tuluyang nabilog ni Lucio ang utak mo. Mag-isip ka, Cesar. May ama bang gugustuhin na patayin ang sarili niyang anak? Sa tingin mo papatay ba ako ng kalahi natin kung siya ang tunay nating ama? Basahin mo yung nilalaman ng liham na yung ama mismo natin ang nagsulat. Wika ni Manuel. Baka naman gawa-gawa mo lamang to dahil sa sobrang galit sa ama natin. Basahin mo nang malaman natin. Nakuha ko ang liham na yan sa kahon na nasa silid mismo ng tinuturing mong ama. Ikaw na ang humusga, kakambal ko. Tugon ni Manuel. Nakita ni Cesar ang kahon. Alam niyang pagmamay-ari ito ni Lucio. Dahil siya mismo ang gumawa ng kahon na yon nang regaluhan niya ang ama noong kaarawan. Nanindig ang balahibo ni Cesar nang mabasa ang liham ng kanilang ama. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Matagal niya na pala ako niloloko at pinapaikot sa palad niya. Walang hiya siya. Ako mismo ang papatay sa kanya. Wika ni Cesar. Kaagad namang pinakalma ni Manuel ang kapatid at sinabi nito ang plano. Bumalik ka sa kuta niyo. Isama mo ko at palabasin natin na nahuli mo ko. Pero papatayin natin ang sino mang kakalaban. Nakausap ko na rin yung iba nating kalahi na pumanig sa atin. Dahil alam nila yung katotohanan kabilang na si Lando.
Sawa na sila sa kasakiman ng Lucio na yun. Wika ni Manuel. Si Lando? Pero bakit niya ako hinayaang mamuhay sa kasinungalingan? Tanong ni Cesar. Bigla namang dumating si Lando at sumingit sa usapin ng magkapatid. Para maprotektahan ka laban sa sakim mong tiyuhin. Matagal na ako nagtitiis, Cesar. Alam ko ang propesiya ng matandang babaylan. Kaya naman hinangad kong manahimik at maging sunod-sunuran sa peking pinuno para maganap ang araw na ito. Bawiin niyo ang para sa inyo at pamunuan ang ating lahi ng pantay. Wika ni Lando. Nang dahil sa nangyari at nalaman, sumang-ayon si Cesar sa plano ng kakambal. Kahit pa alam nilang delikado ang gagawin. Ngunit dahil sa mga kasamahan na handang magbuwis ng kanilang buhay, lumakas ang loob ng binata. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpanggap na sugatan si Lando. Habang hawak-hawak nila Cesar si Manuel. Sa wakas, nahanap niyo na rin ang lapastangan kong anak. Wika ni Lucio. Binitawan naman ng dalawa si Manuel. Hudyat na simula na ang pag-aalsa. Mali ka. Dahil alam ko na ang totoo. Ikaw ang lapastangan na traidor. Sigaw ni Cesar. Nagsimula na ang labanan. Marami sa hanay nila Manuel ang namatay ngunit hindi sumuko ang kambal. Kahit nasugatan, nagpatuloy lamang ang mga ito hanggang si Lucio na lamang ang natira. Kagad itong hinarap ng kambal. Malakas sa suntok ang pinakawala ni Cesar. Ngunit nagawa itong masugatan ni Lucio. Kaya naman hinanda ni Manuel ang punyal na pamana sa kanya ni Tatay Marvin. Meron itong laso na kagad itinarak sa leeg ni Lucio. Napaluhod ito sa lupa at unti-unting nawala ng buhay. Nanalo ang dalawa laban sa kanilang sakim na tiyuhin. Sila mismo ang namuno sa kanilang mga kalahi. Pinanatili ang kabutihan ng mga ito. Ngayon, alam mo na ang kwento ni Lolo Manuel. Wika ni Eman. Nasa na yung kakambal niyang si Cesar? Bakit hindi natin siya nakilala? Tanong ni Ace. Ayon kay tatay, maagang nawala si Cesar dahil sa isang sakit na kumalat noon. Tumakas sa kanilang baryo si Lolo Manuel kasama ang iba upang isalba ang kanilang buhay. At ang langis na bigay noon ni Mang Marvin, yun ang ginamit ni Lolo upang mamuhay ng payapa kasama nating mga normal. Tugon ni Eman. Labis na namangha si Ace sa kwento ng lolo. Hindi nito lubos maisip na isang gabunan ang kinagisna nilang lolo. Sa kasalukuyang taon, patuloy na binabahagi ni Ace sa mga anak ang kwento ni Lolo Manuel na nagbigay ng aral sa lahat. Napiliin ang kabutihan kesa sa kasamaan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Perry. Taong 1975. Bantayan, Cebu. Kumikinang ang ganda ng kalikasan sa Bantayan. Halos lahat ng mga residente sa lugar ay umaasa sa dagat. Labis ang pagnanasa ni Perry na makaahon sa hirap. Kaya hindi lang pangisda ang pinagkukunan nila ng pangkonsumo sa araw-araw. Ayon kay Perry, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay masagana ang dagat. Darating ang araw na dadalang ang mga isda.
Lalo't nauuso noon ang paggamit ng dinamita at iba pang ilegal na paraan. Hanggang sa ng ibang isla si Perry at pumunta sa syudad ng Cebu. Nagtrabaho sa karinderya kasama ang kapatid na babae na si Inday. Subalit sa kasamaang palad, namatay ang kapatid. Kaya labis na kalungkutan at paghihinagpis ang naramdaman ng binata. Napilitang tumigil sa pagtatrabaho si Perry. Inuwi ang labi ng kapatid at doon pinaglamayan hanggang sa inilibing pagkatapos ng ilang araw. Walang ibang kapatid si Perry maliban kay Inday. Magkasundo silang dalawa at labis ang pagmamahal sa kapatid. Parehas sila ng pangarap na may ahon ang pamilya sa hirap. Hindi na bumalik pa ng syudad si Perry dahil ayaw niyang malayo sa kapatid. Walang araw na hindi niya ito dinalaw sa libingan. Hanggang sa napanaginipan ni Perry ang kapatid. Hindi namatay si Inday. Natutulog lamang ito at inakala nilang bangungot. Nagising si Inday noong kasalukuyang iniimbalsama. Pero wala na. Huli na ang lahat at tinuluyan na lamang ng mga imbalsamador. Paulit-ulit itong napapanaginipan ni Perry na halos ikabaliw niya. Hindi na siya nakakatulog. Iniisip na baka totoo nga ang panaginip. Dahil marami naman ang albularyo sa lugar. Sinubukan niyang magtanong-tanong. Ayon sa albularyong si Diosdado, totoo ang pahiwatig ng yumao. Dapat ay pinalampas muna ng 24 na oras bago inimbalsama. Pinalampas naman po. Sa katunayan 2 araw pa nga yun. Pero hindi siya nagising Kaya napagpasyahan na ng mga magulang namin na gawin na ang paglalagay ng medisina. Wika ni Perry. Talagang hindi pinalad si Inday. Marami nang nangyari na katulad niya na. Inakalang patay na. Buhay pa pala at nawalay lang panandalian ng kaluluwa sa katawan. O tinatawag din niya na sleep astral. Tugon ni Mang Diosdado. Naaawa noon si Perry sa kapatid at nakaramdam na matinding konsensya at pagkamuhi sa sarili. Pero si Perry ang kasama nito. Hindi man lamang niya naisip na baka natutulog ang kapatid. Dapat hindi niya pinagsabi na namatay ang kapatid habang katabi sa pagtulog. Dapat itinago na lamang at siguro buhay pa ito hanggang ngayon. Sa patuloy na paglipas ng araw, buwan na taon, hanggang sa lumipas ang 6 na taon. Matindi pa rin ang pagsisising nararamdaman ni Perry. Nalulung sa alak ang binata at hindi na iniisip ang sariling kapakanan. Kahit anong payo ng mga magulang ay hindi na nakikinig si Perry. Hanggang sa muli niyang napanaginipan ang kapatid. Ayon kay Inday. Buhay pa ako, kuya. Huwag mo na akong masyadong isipin. Napapabayaan mo na ang sarili mo, kuya. Magbago ka na. Sige na't magagalit ako sa'yo. Hukayin mo ko at makikita mo. Wika ni Inday sa panaginip. Matapos ang panaginip na yon, may naramdamang kakaiba si Perry. Naniniwala ang binata sa mga pagpaparamdam na mga namatay na. Bagog pa sa alak si Perry. Ngunit naglalaro sa isipan na kailangan niyang hukayin ang labi ng kapatid. Ang problema, baka magalit naman ng mga magulang. Kaya sinabi niya kay Tatay Ben ang lahat. Ano ka mo? Naihibang ka na ba? Resulta na yan ang kakainom mo araw-araw. Buhay Hoy, 6 na taon nang patay ang kapatid mo. At kung may pagkakamali man tayo noon,
Matagal na naming kinalimutan ng nanay mo yon eh. Para ano pa? Para lukubin lang ng konsensya at hindi naiisipin ang hinaharap. Maghilamos ka nga at nang mahimasmasan niyang kukote mo. Pati ikaw patay na rin sa amin. Wala nang selfie ang buhay mo. Wika ni Tatay Ben. Matapos marinig yun mula sa ama, hindi nagpatinag ang binata. Binaliwala niya ito at naisip na itutuloy ang balak gawin. May isang bahay pa naman sila na hindi tinitirhan at hindi kalayuan. Mga 2 ektarya lamang ang pagitan. Ito ang tahanan ng yumaong lolo at lola ni Perry. Pagsapit ng gabi, tahimik na pumunta si Perry sa sementeryo. Bitbit ang bara at piko hanggang sa nasilayan ang puntod. Kaagad niyang hinukay ang gilid. Lumitaw ang kabaong at laking gulat niya nang mabuksan ang takip. Kitang-kita mismo ng mga mata ni Perry na yung labi ni Inday ay tila pinatuyong isda. Kulay itim at kulukulubot ang balat na halos nakadikit na sa buto. Naiyak si Perry. Napaupo sa gilid at ramdam ang matinding pagkadismaya. Ang sabi mo sa akin, buhay ka pa, Inday. Ano pang ginagawa ko? Wika ni Perry sa sarili. Magpaganon pa man, hindi na binalik pa ni Perry ang labi at kinuha niya ito ng tuluyan. Dinala ang bangkay sa tahanan ng lolo't lola. Binalikan naman ang puntod sa sementeryo. Dala ang semento at kaunting buhangin. Ibinalik niya ang butas upang kahit papano hindi mapagkamalang kinuha ang laman doon. Inayos niya ang kapatid. Mukha itong tangkay na kaunting pagkakamali lamang ay mababali ang kamay at paa. Pumasok sa isipan niya noon na baka nais ng kapatid na lumabas sa himlayan dahil hindi nararapat yun para kay Inday. Binihisan niya ang kapatid. Pinahiran at lahat ng mga bintana at ilan pang mga siwang sa tahanan. Kinumpuni ni Perry. Para mas masigurado na walang makakakitang iba. Doon na rin niya napiling manirahan sa bahay na yon. Konting description lamang sa tinutuluyan ni Perry. Isang palapag lang pero nakaangat ang sahig sa lupa ng halos isang tao ang taas. Ancestral house sa mga karaniwang tao noon. Isang silid lamang ang nasa itaas pero may sala at naroon na ang abuhan at hapagkainan. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang naging mainitin ang ulo ni Perry. Lalo na kapag may nakakapagbitaw ng salita sa kanya kahit pabiro. Naisip niya noon na dala lamang yun ang dami ng iniisip. Naging sensitibo sa paligid ang binata at lahat ng pag-uusap ng mga kapitbahay. Inuusisa ni Perry. Tila napraning si Perry sa nangyayari sa paligid. Hanggang sa isang araw, sa hindi sinasadyang pagkakataon, may biglang pumunta sa tahanan ni Perry. Kapitbahay niyang si Juliana. Naging kasamahan nila doon sa karinderya sa syudad. Nawawala ang alagang aso at nadako sa bahay ni Perry upang hanapin. Papauwi na si Perry at naabutan niya ang babaeng pakyat ng tahanan. Uy, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Perry. Hinahanap ko lang yung aso ko. Dito kasi nagpunta eh. Baka naman nakita mo. Tugon ni Juliana. Aba, hindi ko alam. Malay ko ba? Tsaka kung hahanapin mo, antayin mo yung may-ari ng bahay. Hindi yung kusa ka nalang aakyat ha. Muling wika ng binata. Hindi naman nagsalita pa si Juliana at kagad ding umalis. Pagkaakyat ni Perry sa itaas,
Nanlaki ang mga mata ng binata nang masilayan ang nagkalat na dugo sa sahig. May mga balahibo din at naroon sa tabi ng bangkay. Paglapit ni Perry, napatakip ng bibig ang binata dahil nakita niya mismo yung lasog-lasog na katawan ng aso sa ilalim ng katre. Nagtataka noon si Perry. Subalit natakot siya na baka ito ang asong hinahanap ni Juliana. Maraming naglalaro sa isipan ng binata. Paano kaya ito nakapasok ng bahay at saan dumaan? Samantalang nakasara naman ang pinto. Diligpit na lamang ang labi ng hayop hanggang sa mapansing may dugo malapit sa bibig ng bangkay ni Inday. At yung katawan ay hindi na maayos ang pagkakalagay. Tila nausog ng kaunti, kaya inayos niya at binalik sa orihinal na posisyon. Paano ba to? Hindi ko alam kung paano nakapasok yung aso ah. Gusto sigurong kainin ng labi mo, Inday. Munti ka nang pumasok dito si Juliana. May hinala siya na pumasok dito yung aso niya eh. Ay sus, mabuti na lang at naabutan ko. Sana hindi na bumalik yung babaeng yun. Wika ni Perry sa paligid. Lumipas pa ang ilang araw. Nagkagulo ang mga kapitbahay sapagkat si Juliana ay nasilayan nilang hubot-hubad habang tumatakbo sa kalsada. Nawala na ito sa tamang pag-iisip. Narinig ni Perry na noong ipagamot ang dalaga sa albularyo, sinabing may itim na elementong bumati kay Juliana kaya naggaganon. Dagdag pa ng manggagamot, ang may-ari ng elemento ay isa sa kanilang kapitbahay. Ipinagsawalang bahala lamang ito ni Perry. Pero pakiramdam niya, siya ang pinaghihinalaan ng mga kapitbahay sa lugar. Papaano ba naman? Kakaiba kung tumitig sa kanya ang mga ito habang nagbubulungan. Dahil dito, mas lalong uminit ang ulo ng binata. Ngunit nararamdaman niyang may kasalanan din siya sa nangyayari. Baka dala ng bangkay ni Inday ay kamalasan. Ilang araw pa ang nakalipas. Nakita ni Perry si Juliana kasama ang tumpok ng mga aso. Nagtataka noon si Perry sapagkat nakadapa sa lupa si Juliana at nang subukan niyang lapitan, nagulat ang binata nang makita mismo na may sinusubo si Juliana na sobrang nakakadiri. Matatabang garapata na bilog ang tiyan. Kinakain niya ito isa-isa at tumatalsik pa mula sa bibig ng dalaga ang dugo habang kinakagat. Hindi nakatagal si Perry at kagad nang umuwi. Nang makarating sa tahanan, nagsuka ang binata dahil sa diri. Mas nakakadiri pa ang ginagawa ni Juliana kesa sa bangkay. Pagkaakyat ni Perry ng tahanan, gumuluntang sa harapan niya ang nakakakilabot na tagpo. Nakita niya si Inday, nakasilip sa siwang kung saan matatanaw si Juliana. Kitang-kita niya ang puti ng mga mata nito, malikot at tila galit. Hindi nakagalaw si Perry. Binalot siya ng matinding kilabot. Hindi siya pinapansin ni Inday. Bumubuka ang tuyong bibig nito at tinutok-tok ang mga daliri sa sahig. Napamura si Perry. Ngunit pagkurap niya, halos lumipad ang kaluluwa ng binata sa gulat nang makita ang labi ni Inday na naroon na sa katre. Maayos na nakahimlay na tila walang nangyari. Kinusot pa niya ang mga mata. Ngunit totoong nakahimlay si Inday sa katre. Samantalang kanina, naroon lamang ito sa siwang. Nakita pa niya ang mga gasgas sa sahig. Alam ni Perry na galing ito sa kuko ng kapatid. Kung hindi siya nagkakamali,
Yung kandilang nakatirik sa papag. Nasagi ito at nalaglag sa sahig. O Inday, naghihinala na ako sa iyo ah. Alam kong katawan mo yan. Pero hindi ko alam kung sinong kaluluwa ang umuuko pa dyan. Wika ni Perry sa tabi ng labi. Mula noon, mas naging mapagmasid na si Perry. Hindi lamang sa mga kapitbahay kundi pati na rin kay Inday. Araw-araw niyang sinusuri ang pagbabagong nangyayari. Nagkaroon ng maliit na butas sa gilid ng abuhan na kasya ang katawan ng aso. Kasya din ang katawan ni Inday dahil sa kanipisan. Padami din ng padami ang mga gasgas sa loob ng tahanan. Ngunit ang hindi niya maintindihan, kung gagagawan yon ni Inday, bakit hindi man lang niya nasisilayan ito sa akto? Samantalang ganun na lamang ang pagmamasid niya sa labi ng kapatid. Hinayaan na lamang ito ni Perry. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga sa papag ay narinig niyang lumangit-ngit ang sahig na tila may tumutulak galing sa ilalim. Marahang tumayo si Perry. Laking gulat ng masilayang. Wala doon sa katre ang labi ni Inday. Kinapakapapa niya ito para makasigurado. Pero wala talaga. Dito na kinabahan si Perry. Kagad siyang lumabas dala ang gasera. Hanggang sa pagtama ng ilaw doon sa silong. Nagtayuan lahat ng balahibo ni Perry. Nakita niya si Inday. Nasa harap ng aso at kinakalaykay ang tiyan. Kinakain ito ng unti-unti at dinidilaan pa ang kamay. Hanggang sa lumingon si Inday sa kanya. Natamaan ng liwanag ang malapusang mga mata ng kapatid. Kuya, buhay ako noon pa man. Kayo lang naman ang nag-isip na patay na ako. Maraming salamat at pinalaya mo na ako sa libingan. Wika ni Inday. Kung buhay ka nga at ikaw si Inday, dapat hindi mo ginagawa yan. Hindi ikaw ang kapatid ko. Isa ka ng demonyo. Tugon ni Perry. Kung may demonyo man dito, walang iba kundi ikaw yun. Sino bang matinong huhukay ng bangkay sa libingan at iuuwi sa sariling tahanan? Muling wika ni Inday. Dadakmain sana ni Perry si Inday. Subalit napakabilis nitong gumapang palayo hanggang sa naglaho na lang sa dilim. Sinundan niya ang kapatid. Daladala ng binata ang kumot at kung sakaling mahuhuli, ibabalik na niya ito sa libingan. Ginalugad ni Perry ang palibot at alam niyang hindi pa nakakalayo si Inday. Ngunit maingat pa rin siya sa bawat kilos dahil baka makabulabog ng kapitbahay. Ilang sandali pa, may narinig siyang ungol sa bandang likod ng bahay nila Juliana. Dali-dali itong pinuntahan ni Perry. Ganun na lamang ang pagkagulantang nang makitang nilalantaka ni Inday ang leeg ni Juliana. Kitang-kita ni Perry ang pagsirit ng dugo at unti-unting pagtirik ng mga mata ng dalaga habang nangingisay ang katawan. Mabilis na hinila ni Perry si Inday. Ngunit sa likod ng manipis na katawan, mas malakas pa ito sa kanya. Natumba si Perry hanggang sa magsawa si Inday sa leeg ni Juliana. Biglang biniyak ni Inday ang dibdib ng dalaga at nilubog ang muka. Ilang sandali pa, kinaladkad ni Inday ang patay na katawan ni Juliana papunta sa masukal na lugar. Kahit hirap na, pinilit ni Perry na sundan ang kapatid. Hanggang sa palayo ng palayo at nakarating sila malapit sa pangpang.
Dito niya nakitang nilaglag ni Inday ang labi sa dagat. Naglakad si Inday palapit sa kanya. Ang buong akala ng binata ay isusunod na siya ng nilalang. Kaya hinanda ni Perry ang sarili sa anumang magaganap. Dinipa ng binata ang kamay at hinanda ang malaking kumot. Sinabi sa sarili na kahit anong mangyari ay huhulihin niya ang kapatid. Ngunit nagtataka si Perry nang lagpasan lamang siya ni Inday. Hindi man lang siya nilingon. Dire-diretso lang naglakad at biglang huminto sa unahan. Narinig ni Perry ang mahinang paghikbi. Napasimangot ang muka ng binata at patuloy na nagtataka. Lumuhod sa lupa si Inday at bumagsak ang balikat. Nilapitan naman ni Perry ang kapatid. Masaya ako noon nang dumating ka para samahan ako sa trabaho, kuya. Masaya ako dahil kahit papano may magtatanggol na sa akin. Hindi mo lang alam, kuya, ang hirap na dinanas ko noong wala ka pa. Araw-araw akong kinukutya at pinapaalis. Araw-araw akong sinasaktan ng hindi man lang nakakapanlaban. Sa bagay, malakas ang kapit nila sa may-ari ng tindahan. Pero akala ko noon, pagkarating mo magiging maayos na. Pero hindi pa rin nila ako tinigilan. Kulang ang sanhi ng pagkamatay ko, kuya. Hindi ko alam kung bakit naiinggit sila sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Wika ni Inday. Kulam, sigurado ka ba? Hindi bangungot? Tanong ni Perry. Ganon din yung kuya. May pag-asa pa naman akong mabuhay kung hindi talaga ako tinuluyan. Naiintindihan ko naman kayo, kuya. Pero hindi matatahimik ang kaluluwa ko hanggat hindi ako nakakapagigante. Tugon ni Inday. Ano bang paghihiganti yung pinagsasabi mo? Hindi ikaw ang kapatid ko. Isa kang demonyo. Hindi mo lang siguro alam, kuya. Pero patay na ang dalawang pinsan ni Juliana. Bago pa mangyari ang natagpuan mong lasog na katawan ng aso sa bahay, isusunod ko na dapat si Juliana. Pero naroon ka at alam kong matadamay ka. Kaya sinira ko ang pag-iisip niya. Tinatakot ko gabi-gabi pero hindi sapat yun para matigil ang lahat. Dagdag ni Inday. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit napunta kay Juliana? Ano pang kasalanan niya? Tanong ni Perry. Bahagyang tumahimik ang paligid at hindi kaagad nakasagot si Inday. Unti-unting inangat ang muka at nang magkatitigan sila ni Perry. Sila mismo ang pumatay sa akin, kuya. Sila ang nangalipusta at nagpahirap sa akin habang nasa trabaho. Mangkukulam si Juliana, kuya. Tugon ni Inday. Napangangas si Perry nang marinig ang mga katagang binitawan ng kapatid. Naluha na lamang ang binata at naalala ang dating sumbong sa kanya ni Inday. Bukod sa pang-aalipusta, tinangkapan ng pinsa ni Juliana na gahasain ang kapatid. Mabuti na lamang ay hindi natuloy. Susubukan sana itong kumprontahin ni Perry. Subalit pinigilan naman siya ni Inday at sinabing hayaan na lang. Kahit papano, hindi na ito makakalapit dahil naroon na siya at nagtatrabaho kasama ni Inday. Galit na galit si Perry. Ramdam niya ang paghihinagpis ng kapatid. Pero ano't ano pa man ay nakapagiganti na ito. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Inday, tapos na ang lahat at matatahimik na ang kaluluwa niya. Isinuko ni Inday ang sarili kay Perry. Ilibing mo na ako, kuya. Lagyan mo ng pako ang dibdib ko at ibaon mo bilang sumpa.
para tuluyan na akong makapagpahinga. Wika ni Inday. Kagad naman itong sinunod ni Perry. Binalot niya ng kumot si Inday at nang makarating sa sementeryo, nilagyan niya ng pako ang dibdib. Ibinalik sa puntod at pagkatapos ng lahat, umakto na tila walang nangyari. Umugong ang balitang nagpakamatay si Juliana, pero hindi matukoy ang salarin, maging ang mga pinsan nitong dalawang lalaki. Patay na rin at kapareha ang sinapit. Natagpuan ang labi na palutang-lutang sa dagat at lasog-lasog ang katawan. Nanatili itong sekreto ni Perry at ngayon lamang binahagi upang maging buhay na patotoo sa mga naganap. Lahat ng ito ay dahil sa paghihiganti ng isang bangkay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.